Tumako na po tayo dito po. Sinampahan na po ng kaso si Sara Duterte ng DOJ. Patay. Diretso. 2026 at around 1:30 p.m. we confirmed that the criminal information for grave threats was filed against Vice President Sara Zimmerman Duterte. Oh my God! The Philippines is now celebrating for the DOJ filing grave threat against Sara Impacta Jablita Bangag Duterte. What a wonderful case and idea. Applause! What this means, huh? What this means? Huh? What's the meaning of this? The meaning of this, beside, or we have the impeachment, but in case, okay, that Sara impeachment did not pursue or be acquitted, we have the grave threat of grave threat case in the DOJ. Aray ko. Sa pool. Mga kababayan, maganda to. Gumaganda na po ang nangyayari. Yan po. Tandaan po natin, mga kababayan, mga karayuma, only the president have the immunity. Only the president have the immunity. About different cases. Even you file a case against the president have the immunity. But, Your Honor, Mr. Chair, and all around the world watching the Filipino people, but the Vice President have no immunity. Therefore, the Vice President will be in a, what do you call this, worst situation. Aray ko. Worst situation because she has now a grave threat case and that is dangerous. Aray ko. Okay! Yan po mga babayan. Diretso natin. Kasi naman to si DOJ in English. Nag-English na naman ako. Ayoko na nga. Sakit na ng ulo ko eh. Aray ko. English ng English to eh. Sakit na nga ng ulo ko ngayon eh. The charge is for grave threats under Article 282 of the Revised Penal Code in relation to Section 6 of Republic Act number 10175 or the Cybercrime Prevention Act. So for context, this is the Tanda same... mo, Pia. Hindi kita kakalimutan. Nakirinig mo yun? Republic Act. Narinig mo yun? Ayun ang kinasok kay Sara sa Republic Act something. Ikaw, overact. Ha? Aray ko. Overact ka! Aray ko. matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President. Okay, so after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats, again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. So at this stage... Patay na to mga kabayan. Patay to. Yari ka dito ngayon. Ngayon, baka aarestuin yan. Aray ko. Aray ko. Aarestuin yan si Sara, mga kababayan. Pag nalabasan po ng warrant of arrest yan, tapos yan, boy. Arestado ka, grade threat yan. Okay? Ano sinasabi ng iba? Conditional threat. Walang conditional threat. Absolute yan, grave threat yan. Conditional threat. Parang si Cayetano. Conditional threat. Tanga! Sabi ng mga DDS vlogger, oh, conditional threat yun. Meron ba conditional threat? Tanga kayo? Aray ko. Ha? Wala namang conditional threat. At saka mga babayan, lagi kong inuulit sa inyo, ang pagiganti ay hindi po nararapat.
the fact na sinabi nilang paghihiganti yun, hindi po dapat mangyari ang paghihiganti in all aspect, mga kababayan. Ayaw ng batas yan, paghihiganti. Hindi po nasa batas ang paghihiganti. Ha? Wala po sinabi sa batas na pag pinatay ako, paghigantian mo si BBM. Hindi po ganun. Pag nimatay yung tatay ko, paghigantihan kita, bawal po yun. Because that is illegal. Okay? You cannot plan an assassination to a one person, or in this situation, the vice president is planning to assassinate the president because she thinks in her stupid mind that the president wanted to kill her. Stupid! Diba? Michelle Gerard Bar, Ma'am Brenda Barton, Ma'am Joey, mga late kayo, layas! Sinita ko, Kiva Clave, layas! Aray ko. Mainit ulo ko ngayon, nagpapalayas ako ng mga late. Talsik na laway ko dito. Alam nyo, maganda po tumatalsik yung laway ko, Ma'am Joey. Para ramdam nyo. Okay? Ma'am Gemma Yambao, Nelina Lozano, Jocelyn Juana, layas! Aray ko. Mama Labs, layas! Lumayas kayo! Mga late. Rolex. Layas! Aray. Lucy! Michelle Reyes! Layas! Aray ko. Akala nyo? Kukonsintihin ko kayo? Aray ko. Dadamay ko na kayo sa stress ko dito kay Pia Cayetano. Republic Act. Batas. Overact. Pia. Leche ka. Aray ko. Kanina pa ba yan? Hay, kanina pa pala kayo? Sorry kala ko ngayon lang kayo eh. Sorry. Joke lang. Kanina pa pala kayo, hindi kayo nagsasalita. Dapat sabihin nyo, halimbawa, hello Nyolo, kanina pa ako. Ganun. Sorry pare. PBBM lang malakas. Ayan, yan. Kanina pa kami. Oy, kasalanan ko pa pala. Hayop talaga, oh. Sorry, Uy, Ma'am Gemma Yambao, kape ka muna, pampalamig ng ulo. Uy, Ma'am Gemma. Pare Eduardo, damitan mo yan. Bigyan mo ng ano yan. Paupuin mo sa sala. Paupuin mo yan, Gemma Yambao. Paupuin mo sa sala. Pagtimpla mo ng juice. Ipagluto mo ng steak. Huwag mong kakainin ng mga pork yan. Matatanda na yan eh. Baka bumitaw ang leeg. Aray ko. Kasi mo yan, si Gemma Yambao. Yan, sa atin yan. Lahat dyan na nakikita niyan. Pag-aari natin yan. Aray ko. Okay, diretso natin. Information being filed in court. It's now within the jurisdiction of the court Oo. na RTC-QC, at sa kanila na po tayo titingin for further updates on what the process will be. Yan na, nako mga kababayan, mga karayuman, narinig nyo po ipinasa na po ang kaso sa RTC Quezon City. Oh yeah! Yan na po mga kababayan. Umusag na po ang bata. Baliw na naman. Ram J, George Tapia. Yan ang mga tropa natin. Nandiyan na pala yung mga tropa nating mandirigma. Aray ko. Yan. Ayan na po, diretso. Ano yung penalty, sir, ng grave threats? Again, since it's grave threats, tapos may cybercrime element doon, aggravated siya. Okay, let's not discuss the penalty for now because anything could happen in the course of the proceedings. Okay, so, makikita naman po sa revised penal code ano ang penalty of grave threats and if it's aggravated. But again, details... Sabihin mo na, magre-research pa kami, sir eh. Ito naman si DOJ spokesperson, no? Sabihin mo na! Alam na po na naman natin ang penalty ng grave threat. Hindi rin sinabi. Magre-research pa kami. Aray ko. Pahirapan eh. Ano ba naman to si sir, oh?
as to what particular things will happen during the case. Ah. Any incident pertaining to the substance of the matter Ah. shall be within the jurisdiction of RTCQC. What about, We'll have to check the information for that, no? Sir, wala bang complication sa impeachment trial? Well, Binasura na. Kasi nga, maganda rin ibinasura yun. Kasi nga, ano mo, ewan ko eh. Yung inciting inciting to sedition, maganda rin sana yun eh. Kasi mabigat-bigat na kaso yun eh. Ewan ko nga eh. Ito din ang tanong ko, ba't kaya binasura? Ang gulo-gulo eh. Ang gulo-gulo. Aray ko. Diba? Tatanungin ko nga si Yusek. Yusek, ba't ba yun ni ano? Tatanungin ko si Yusek. Tatanungin natin, par. Tanungin ko. the recommended bail is 120,000 pesos. Oh, Okay, for may that. bail 120,000 eh. 125 million nga yung ninakaw. Aray ko. Di ba? Panis yan, 120,000 lang. Eh, 125 million nga yung ninakaw. Panis na panis yan. Laya ka agad. Bayan. Gulo-gulo. Count. This is one count. Tawa ko dito, no? Yes. Sir, sa impeachment For trial, the impeachment trial, well, alam po natin na impeachment proceedings under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. walang prohibition, sir, dito sa tuloy-tuloy ng kaso versus the Vice President. Ay, hindi ko po masasabi, no? Nasa Senate na po yan. But as far as we know, procedurally, magkaiba po silang proceeding, distinct and separate proceedings. So tuloy-tuloy lang to, sir. Yes, yes. Sir, in our statement, sabi ng lawyer ni VP Sara na hindi siya pwedeng i-prosecute as the Vice President. Your comment lang. Well, there is a legal argument by the defense, no? Again, that should be properly ventilated with the court. Okay, we cannot comment on the merits as of now. So even we can only discuss procedurally. Hanggang dun lang po muna tayo. Inciting to sedition, why was it dismissed by the panel of prosecutors? So the inciting to sedition case, just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence of reasonable certainty of conviction. Mataas Hindi daw po kasi, ngayon po kasi, hindi daw siya nakakuha ng prima facie evidence. Tama naman si Sir mataas kasi ngayon, tingin mo, pakinggan nyo. po kasi na quantum of proof yan. So for Mataas yung quantum of proof, mataas na kasi ngayon eh. Hindi pwede ngayon yung basta-basta na lang mataas na eh. that particular crime, under the law, may elements ng crime. Nakita po nila na, there's not enough evidence for us to file this in court. Okay? Sir, matagal po nakapending yung resolution, no? Para matagal po siya under review dito sa DOJ. During impeachment trial, in any way, speak of the Bakit resolution of the case. No. Okay, again, these are two distinct separate proceedings. Ang nangyayari po sa impeachment proceeding ay magkaiba sa ginagawa sa trial, even in preliminary investigation. Yung mga ebidensya ho na nailatag sa during PI or preliminary investigation, hiwalay pa po yan sa nilalabas sa impeachment proceeding. So it's not accurate to say that one proceeding affected the other. Pero sir, bakit tumagal ng gano'n sa haba? Since 2024 para nangyari yung incident? Well, ang panel of prosecutors na po makakapagsabi, no? But to the best of our knowledge, I mean, to be from the records, it's in relation to pending incidents in that case. Malaman natin to, ba't na kaya nagkaganon? Tingnan lang po natin Pero ang importante na file lang po ng kaso si Sara. Sunod-sunod na po yan. Sunod-sunod na po yan. Sunod-sunod po yan, magantay kayo. Sunod-sunod po, napapail lang yung hayop na yan. Dahil talagang grabe. Grabe po talaga eh. Magnanakaw na, mamamatay tao pa, tambalustay pa eh. Ibang klase. Okay, dumako po tayo dito. Okay, interview po sa ating mga... Ikaw pa naman ay August 14 Friday, di tapos na yung witness ko, di ba? Parang pinagbago niyo ba kami? Ito po ang nangyari, na indyan po kami. Why do I say that? Wednesday,
we made a text message, and I have the text messages here. When do we meet? Tomorrow or Friday? Wala pong sagot nung Wednesday. On Thursday, we waited the whole day. Kailan tayo magmi-meet? Thursday na ngayon. Friday na bukas. Our witness will be on board on Monday. Wala pa rin sagot, Your Honor. The whole day of Thursday. At the end of Thursday, at the end of office hours, Thursday, Your Honor, and we have the evidence here, at 5:38 in the afternoon of Thursday, they texted, counsel for the respondent texted to say, we are available on August 14. This coming Friday, Your Honor, August 14, when napakalinaw naman sa directive ng presiding officer na mag-agree on a date on Thursday or Friday. Wala kasi nga po, eto nga po pala, wala po kasi, ang nangyayari po dito mga kababayan, puro delaying tactics na po, na, alam mo, ayoko na naman mag-English, pero, this is really a delaying tactics and not related in the impeachment eh. Alam mo yon? Not related na po mga kababayan. Not related na tong ginagawa ng mga depensa para lang po, tawag dito, magkaroon ng ibang pag-uusapan at malihis sa totoong issue ng issue ng impeachment. At nga po pala may papakita ako sa inyo mga kababayan. Ito po ay ayon sa ating research. Ang di umano'y pumipirma daw po. Ito po kasi, ito po mga kababayan. Si Jose Velarde po ay parehas ng pirma ni Erap Estrada. Aray ko. Tandaan nyo po yan mga kababayan. Tandaan nyo yan nung impeachment. Talagang pinag-aralan po yung stroke na yan nung panahon ni Erap. Na yan po ang ikinagulat ng mga tao. I think, ito pong dokumento na to ng Equitable Bank na tinestiguan ni Clarissa Ocampo. Tama ba? Clarissa Ocampo yun, di ba? Miss Witness, how far are you with President Estrada? I am 10 steps away, 10 feet away. Aray ko. Ganun pa eh. Diba? Naalala niyo yun? One step behind him. Ayun siya sabi nila noon, diba, Jay Martins? I am ganun. Tapos ayan nga, nakita dyan na yung pirma ni Erap ay hawig sa pirma ni Jose Velarde. Ngayon, mga kababayan, eto naman po, mga kababayan, si Sara Duterte daw po at ang pirma ni Mary Grace Piatos ay parehas daw po. Aray ko. Yari. Nako, ayan siya sabi ko. Ayan po ayon po yan sa parehas ang stroke ng pirma. Hala ka. Grabe, no? Grabe talaga tong impacta na to. Napakalupit. At eto pa mga kababayan. Etong mga prosecution presents acknowledgement receipt of OBP confidential funds recipient. Etong mga Pia Piatos Lim, Ralph Jos Bacon, ayan, Ong Pangco, Hart Santiago. Yan ay sinasabi ko sa inyo. Ang makakagawa lang yan, anong sinabi ko po? Sino makakagawa ng mga ganyang mga pangalan? Anong sinabi ko nakaraan? Aray ko. Sino po makakagawa ng ganyang pangalan? Yan po, magagawa yan ng mga Becky. Kasi po yung mga Becky po, magaling sila sa ganyan, di ba? Ang Becky. Hoy, gora na tayo sa balay. Di ba yung mga Becky? Uy, mo ko,
basta maraming ganyan mga salita yung mga Becky. Di ba? Aray ko. Yan po. So, eto po mga kababayan ang nagkakalat sa internet ngayon. Unahin muna natin tong kay Pebbles. Eto pong kay Pebbles po mga kababayan. Eto po kay Pebbles muna. The truth, si Teo Moreno ay dating OBP staff nung kasagsagan ng Confi Funds. Sinabi naman niya yan na nag-work siya sa OBP. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo eh. Na-observe ko na eh. Yung mga ganyang pangalan, mga Becky yan. Kasi dyan matatalino yung mga Becky. Oh. Noong panahon ng Confi Funds, si Alex Destroy, aka Chupa Moreno, nasa na yung effects natin, hindi naman pinatugtog, ay working sa OBP. Kaya nga sabi ko na sa inyo, bakla ang gumawa ng mga pangalan na yan. Kung lalaki ang gumawa niyan, hindi ganyan ang mga pangalan. Baklang bakla ang datingan. Kung mapapatunayan na pirma ni Tio yan, nako, malaking kaso ang haharapin niya. Sa pool! Aray ko. Diba? Ayan po ang sinasabi ko sa inyo. Tanging Becky lang po ang makakagawa ng ganyan. Ito pa po mga kababayan. Alex Destor, aka Tio Moreno, is an employee of the OBP and thus is covered by the rules of Civil Service Commission. Ayan po. Ibig sabihin, dati pong staff dyan si Chupa Moreno. Aray ko. At ang lumalabas po ngayon, mga kababayan, ayon po sa ating, ayon po dito sa nagkakalat po ngayon sa social media, oh my God, totoo ba ang malalapit kay Sara Duterte na DDS vlogger ang pumirma sa libo-libong pinekeng acknowledgement receipt? Kaya pala todo depensa, patay kayo dyan. Ayan po, mga kababayan, eto pa. Oh, pirma ni Tio Moreno at pirma ni Mekuto Pukiko ay iisa. Aray ko. Nako. Kita nyo po mga kababayan, no? Iisa lang ang pirma ni Tio Chupa Moreno at Mekuto Pukiko. Grabe naman yan, di ba? Iisa ang pirma ni Chupa Moreno tsaka ni Mekuto Pukiko. Aray ko. Oo, si Igit yan. Si Igit. Si Chupa Moreno ang gustong tumira kay Alvin. Kilala niyo po si Alvin, mga kababayan. Ang mga bataan po sila ni Alpotera na lagi natin nire-react dito. Si Tio Moreno po ang gustong tumira sa puwet ni Alvin Tourism. Aray ko. Kaya ngayon po, ang pinagbibintangan po talaga ngayon na talagang pumirma sa mga daang-daang libo po, ha? Daang-laang libo ng mga to, ayan o. Ayan o. Ayan o. Si Chupa Moreno may gawa daw niyan, sabi nila. Ako, sabi ko nga po sa inyo, hindi po magagawa yan ng isang normal na lalaki o Becky lang yan. Kasi ganyan ang mga Becky language eh. Marami silang, ayan o. Renan Piatos, Xiaomi 8, Jay Camote, Miggy Mengo, Conor Adrian Contis, Hanilet Camille C, oh. Aray ko. John Lapid, oh. Jose Jokno, ayan oh. Clarice Ontiveros. Biro mo, obvious na obvious po. Tsaka, dito ko po magtataka. Ang dami pong confidential agent. Ano bang pinatrabaho dyan? Isipin nyo po, gumawa sila ng maraming confidential agent para lang ma-justify nila yung pagnanakaw. Diba, bobo? Diba? Biro mo, ang daming confidential agent. Ano yan? Ano pinatrabaho mo dyan? Ibig sabihin, ang dami niyang confidential agent ni Sarah. Ibig sabihin, matindi yung
pinatrabaho sa kanila na regarding information for national threat and security. Kita mo, bobo. Aray ko. Diba? Yan po, mga kababayan. Yan po ang lumalabas ngayon na si, ayan o, si Chupa Moreno, ang gumawa ng napakaraming mga, ano dyan, napakarami po ng mga pirma at mga pangalan dyan. Kasi nga, yan ay bataan ni Sara noong pa man ng OBP.